So naglinis nga tayo guys ng kulungan ng crayfish natin. Or yung lagayan ng crayfish. Hindi naman talaga ako madalas maglinis niyan dahil once a month or minsan 2 buwan pa bago tayo maglinis niyan. Kumbaga ginagawa ko lang, babawasan ko yung tubig, tatanggalin ko yung marurumi. Tapos papalitan natin. So halimbawa yan, kukunan ko ng lagpas kalahati or titira ko ng 1/4 na tubig lang. Tapos lalo na pagka umpisa na ng breeding ng crayfish nga natin, ganun yung ginagawa ko para iwas stress sa mga crayfish. Hindi katulad ngayon na ginawa ko, talagang tinanggal ko lahat ng tubig tapos pinalitan ko ng bago. Kaya nilinis ko talaga. Kaya ko lang naman ginawa ito ngayon dahil puro nag-molt nga or nag-molting yung mga crayfish natin. Kaya kung mapapansin nyo, mga bago yung balat nila. Kaya pwede natin gawin yan. Kumbaga kahit medyo may stress sila, okay lang dahil hindi pa sila nag-mate or hindi pa mag-iitlog. Kasi once na may mga itlog nang dinadala yan, malilikot. So yun ang na-experience ko sa mga crayfish. Pagka may itlog na, sobrang lilikot. Pagka nahawakan nyo, nagkakalaglag. Pagka nagpumiglas. Yun yung una kong experience nung nagka-itlog na yung crayfish nga natin. So sa mga gustong or balak mag-alaga, ganyan lang naman ang diskarte natin. So hindi masiselan yan. Kung napapansin nyo, sobrang init dito sa pinaglalagyan nga natin. Tinatakpan ko lang yan. Kung ano yung takip ng container na gamit natin, yun yung pinatatakip ko tulad na to. So hindi pa nakaayos dahil nilinis nga natin. So ito yung mga breeder namin. 2 trayo. So ilalagay ko dito dahil nalinis ko na nga. Para sa ganun, sigurado naman na yung 2 trayo na to iitlog na to. Ayan. So diretso magkakastahan na yan. Kumbaga sa mga manok or kung ano man ang inaalagaan natin. Pagka ganyan na, sigurado pa-breed na yan. Ayan, maputla pa ibang kulay. Yung iba magaganda na kulay. So ayan. Tapos ito yung craylings nga natin, yung mga naging anak nung breeder nga natin na to, yung naging anak dito nung isa. So isasali na natin. Kung nakita nyo, may isda tayong kakawakawala dyan, yan yung kumakain ng mga nangingitlog na lamok dyan. So hindi naman natin nilalagyan ng katulyan, sila yung kumakain. Kumbaga may kitikit hindi naman kayang kainin ng crayfish yun. Talagang kailangan natin na isda, yan, sinamahan namin. So dito tinatakpan naman namin to kasi mga bata pa. So pakita ko sa inyo yung itsura nga nila, nandito lang yung nagtatago. Ayun. So ito, hindi pa pwedeng palitan ng tubig to. Ayun, dami. Kasi maliliit pa, baka may stress, mamamatay. So sayang. Ayun, dami. Tingin ko nasa 20 mahigit yan. Or kulang 20, higit kumulang 20 yan. So yun, hanggang dito na lang guys yung video nga natin. At gagawa tayo sa mga susunod na video nga natin or susunod na vlog. Gagawa tayo paano alagaan ng step by step yung mga crayfish nga. Dahil total mahilig naman tayo sa pag-aalaga ng mga Ito magandang income naman to, tipid pa. So sobrang tipid. Tapos sobrang gandang income kahit papaano. So hanggang dito na lang guys. Ingat.